Pensyon para sa lahat, walang pipiliin. Ayan ang layunin ng Universal Social Pension Bill para sa lahat ng mga Filipino senior citizen. Kumusta na kaya ito mga ka-vlogs? Ngayong buwan ng May 2024, ano na po ba ang status ng Universal Social Pension Bill? Ayan ang ating aalamin at pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na andito po sa aking channel, ay maaari nyo po i-click ang ating subscribe button na nasa baba at maaari ka maging miyembro dito sa aking channel. Sa pamamagitan ng pag-click ng join button, mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. Magandang araw po sa lahat ng mga Filipino senior citizen dito ka man sa Pilipinas ay nasa iba't ibang panig ng mundo. Pag-uusapan natin itong pensyon para sa mga senior citizen mga ka-vlogs at ito nga ay mangyayari sa pamamagitan ng pagsasabatas nitong Universal Social Pension Bill. Sa ngayon po, buwan ng Mayo 2024 ngayon mga ka-vlogs ay kumusta na ba itong Universal Social Pension Bill? Maisasabatas na ba ito? Ano ang status nito mga ka-vlogs para sa mga nag-aantay ng pagkapantay-pantay sa pamimigay ng pensyon sa lahat ng mga senior citizen. So, bago po natin yan pag-uusapan or bago ko ibibigay sa inyo ang status, ang tunay na status nitong Universal Social Pension Bill dahil marami po ang nagpapakalat ng maling balita mga ka-vlogs, no? Mga fake news na naisabatas na itong Universal Social Pension Bill, no? Nagsimula na daw. Well, in fact, no, ngayon po ay atin po yung pag-uusapan kung ano talaga ang totoo, no? Ano ang tunay para hindi naman po malito ang lahat ng mga Filipino senior citizen. At syempre, hindi po aasa. Pero bago po yan, ay itong Universal Social Pension Bill ay ang layunin po talaga nito ay magbibigay ng pagkapantay-pantay sa lahat ng mga Filipino senior citizen, no, sa mga benepisyo, lalong-lalo na ang pamimigay ng pensyon. Sa ngayon kasi mga ka-vlogs, no, ang social pension under the DSWD ay para lamang po sa mga indigent senior citizen. Ibig sabihin, ng indigent senior citizen, ito po yung mga matatanda nating kababayan na 60 years old pataas na may karamdaman, no? May iniindang iba't ibang karamdaman, nakaratay sa higaan, wala pong pinagkakakitaan, no? Walang source of income, walang maayos na bahay, walang lupain, walang nagsusustento or walang nagbibigay ng pera or nag-aabot ng pera para sa pantustos ng pangangailangan, pambili ng pangangailangan, kagaya po ng gamot, vitamina, pagkain. So, yun po yung mga kinukonsider na mga senior citizen, no? Lalo pa kung PWD pa ang isang senior citizen, no? Tinatawag talaga natin itong mahihirap sa mahihirap mga ka-vlogs. Kasi iba po yung mahirap, meron pang mas mahirap sa mahirap. So yun po yung tinatawag natin na mga Filipino indigent senior citizen na kinukonsidera po ni DSWD para makasali at makakuha ng social pension mga ka-vlog. So malinaw naman po talaga yun, no? Actually, hindi na yan dapat pagtalunan kung ano ang ibig sabihin ng indigent senior citizen dahil from the word indigent ay talagang walang-wala mga ka-vlogs, no? So, ngayon, ang nangyayari kasi, no, dito sa indigent senior citizen ay meron tayong mga reports, merong mga complaint na natatanggap natin at nalalaman natin personally na talagang hindi naman talaga lahat 100% indigent yung nakakatanggap ng DSWD social pension, no, yung mga beneficiary dahil meron pong mga nangyayaring palakasan system dyan sa mga komunidad, no, sa mga barangay kung saan
no, nakasali po yung may anak sa abroad na nagbibigay buwan-buwan ng sustento, nakasali po yung may malaking bahay, may malaking lupain, malapad na lupain, no? Hindi naman indigent. So, mga ganun mga ka-vlogs, no? Yan din po ang dapat linisin ng DSWD sa kanilang hanay, no? Para i-double check naman po yung evaluation, no? Pwede naman tayo mag-recheck, mag-re-evaluate sa mga beneficiaryo nitong social pension dahil kawawa naman po yung totoong indigent talaga na hindi naman nakasali dito sa social pension na ang kadahilanan ay merong mga nasali na hindi naman deserving or hindi talaga pasok sa criteria or qualification ng DSWD social pension. So hari naway maging malinis. Malinis po yan, no, sa hanay ng DSWD para sa programang ito. Pero since magkakaroon na kasi ng transition from DSWD to NCSC mga ka-vlogs, no, ililipat na po ang pangangalaga, ang pagbibigay or manage nitong benefits and mga privilege, no, kasama ang pensyon ng senior citizen mula DSWD to NCSC. Kaya nga po sa NCSC mga ka-vlogs ay nanghihingi talaga ng online registration dahil doon, no, sa mga sagot po matatrack po, no, magkakaroon ng kategory si NCSC kung sino po yung mga mahirap, sino po yung ganito ang pangangailangan na programa, no, sino po yung mga ganito ganyan. So, yun po yung purpose ng paghihingi or pag-require ng NCSC or the National Commission of the Senior Citizen, no, na mag-online registration sa kanilang database. Sa mga hindi pa register, ayan po ang link sa inyong screen, ang www.ncsc.gov.ph. Abay, mag-registro na kayo mga ka-vlogs dahil sa ngayon, no, buwan ng May 2024, nasa mahigit na siya, no, na 5 million, nasa 5.1 million na po ang nakarehistro. So baka isa kayo sa hindi pa nakaregister dyan. Abay, magrehistro na kayo mga ka-vlogs. So balik tayo dito sa social pension, no. Last year po, 2023, ang budget po kasi nitong social pension ay nasa 25 billion lamang po, no. At ito nga ay pinaghahati-hatian ng mahigit 4 na milyon na beneficiaryo, no. At talagang, no, tinatsaga nila ang kakarampot na 500 or 500 pesos na buwan ng pensyon kay mula sa DSWD mga ka-vlogs. So, ang programa naman po ng gobyerno ay laging nakatutok at laging sumusuporta sa ating mga senior citizen bilang pagtanaw na rin po ng kabayanihan, ng kasipagan nila ng mga kabataan days pa, no, na ka-vlogs. Kaya naman po naghahanap talaga ang gobyerno ng programa para kahit pa paano madagdagan ang budget sa 500, no, na maitaas ito sa 1,000. Kaya nga po, no, good news talaga ito last year bago nagtapos ang 2023 mga ka-vlogs, no, dahil inanunsyo po ng Department of Budgets and Management or DBM na mula 25 billion ay naging 49.81 billion na po ito. Ibig sabihin, dumoble po ng 2 times, no? 100% ang itataas na budget. At ibig sabihin, no, 100% din po ang itataas na monthly pension na matatanggap na ng mga Filipino senior citizen. At ito nga ay nangyayari na ngayon mga ka-vlogs na mula noon 500 pesos, ngayon po ay 1,000 na po bawat buwan, no? Ang every payout po, every 6 months ay 6,000 pesos at sa buong taon ay meron pong 12,000 pesos ang matatanggap ng ating mga DSWD social pension beneficiaries. So, yun ngayon, no, papasok ang Universal Social Pension Bill dahil marami nga po ang umaalma, lalong-lalo na yung mga pensioner natin sa SSS, PVAW, GSIS, bakit hindi sila kasali dito sa social pension? Well, in fact, no,
itong mga SSS, GSIS, PIVAW pensioners, veterans pensioners ay malaking ambag naman po sa ekonomiya sa Pilipinas, mga ka-vlogs, no? So, medyo umaalmas sila. Kaya nga po, ng gobyerno, naghahanap naman ng paraan para gawing lahat na, no? Wala nang pipiliin, wala nang i-evaluate, basta Filipino senior citizen, 60 years old pataas ay masasali na po sa pensyon, no, ng NCSC na mula sa DSWD, yung social pension, mga ka-vlog. So, marami talaga, at ito nga ay dinadalangin, no, marami ang nag-inquire sa akin, no, marami ang nagtatanong sa atin, no, kung ano na nga ang status ng Universal Social Pension Bill, mga ka-vlogs. Dahil uulitin ko, marami ang kumakalat ngayon na naisabatas na daw ito, no? Nagsisimula na daw ang Universal Social Pension Bill. So ngayon, sasabihin ko sa inyo, ang totoo talaga ay hindi pa batas, no? Hindi pa po nilagdaan ng Pangulong Marcos at hindi pa talaga naging batas itong Universal Social Pension Bill. So ibig sabihin, panukala pa lang po siya, bill pa lang po siya as of today, May 6, 2024, mga ka-vlogs. Kaya hindi pa po totoo na lahat na ay makakatanggap dito sa social pension. So yan po ang status, mga ka-vlogs, no? Uulitin ko, ay hindi pa po batas ang Universal Social Pension Bill, no? Ngayong May, as of May 2024. So sa ngayon po, ang nag-i-exist pa lang talaga, no? Ang meron pa lang talaga is yung DSWD Social Pension, kung saan para lamang po sa mga indigent yun, no? Wala pa pong nagbabago, mga ka-vlogs, no? Sila pa lang po talaga ang nakikinabang or makikinabang sa social pension ng gobyerno, itong mga indigent senior citizen. Hari naway, maging batas na po itong Universal Social Pension Bill para naman po happy-happy na ang lahat ng ating mga more than 11 million Filipino senior citizen na nabubuhay dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya panawagan natin sa ating mga mambabatas dyan sa Kongreso, sa Senado, abay, bilis-bilisan nyo na ang pag-approve ng Universal Social Pension Bill. Lalong-lalo na national election, midterm national election na next year, 2025. No? Panahon na magpakitang gilas tayo para sa ating mga senior citizen at nang maibalik kayo sa inyong pwesto. Sana naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman at napag-uusapan natin ang mga mahalagang issue na may kinalaman po sa ating mga Filipino senior citizen. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn na ng notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron kang mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na andyan sa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.